Magandang araw, ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 11. Bakit si Jesus ay tinatawag na tinapay ng buhay? Jesus, the bread of life, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa John chapter 6 verse 35. Sabi po ay, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang dami nating hinahanap sa buhay. Success, love, comfort, recognition. Minsan, kung saan tayo tumatakbo para lang mapunan yung emptiness sa puso natin. Pero dito sa verse na ito, malinaw siya sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ibig sabihin, siya lang ang makapagbigay sa atin ng totoong buhay, totoong satisfaction at totoong nourishment na hindi na naibibigay ng mundo. Ang first teaching is, you cannot have eternal life apart from Christ. Kung mapapansin natin, hindi sinabi ni Jesus na siya ay isa sa mga tinapay ng buhay. Sinabi niya na siya mismo ang bread of life. Sa panahon ng Bible, ang bread ay hindi luxury. Ito ay isang essential. Kaya nung sinabi niya ito, malinaw ang meaning. Kung walang bread, walang buhay. Kung walang Jesus, walang eternal life. Pwede tayong magkaroon ng achievements, tulad ng fame, riches. Pero kung wala si Jesus, wala tayong future na may eternidad. Sabi nga sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Hindi siya one of the ways, siya ang only way. Second, you cannot find satisfaction apart from Christ. Kung titingnan natin yung mundo ngayon, halos lahat gustong maghanap ng something na magpapaligaya sa kanila. Pero pansinin natin, kahit anong success, kahit gaano karami ang pera, kahit gaano maganda ang buhay sa labas, may kulang pa rin. Bakit? Kasi yung heart natin, ginawa ni Lord para siya lang ang makapag-feel. Kaya sabi niya, whoever comes to me will never go hungry. Ibig sabihin, only Jesus can satisfy the deepest desires of your soul. Hindi relationship, hindi mga kaibigan, hindi achievements, hindi career, hindi si Jesus na. Ang last, we cannot find nourishment apart from Christ. Kapag gutom tayo, mahina tayo. Ganon din spiritually. Kapag hindi tayo kumukuha ng nourishment kay Jesus, nagiging weak tayo sa temptation, sa worries, sa stress, sa anxiety, at sa problema ng life. Si Jesus, siya yung spiritual nourishment natin everyday. Hindi lang siya Savior, He is also our sustainer. Siya yung nagbibigay sa atin ng strength to keep going kahit ang bigat na ng buhay. Siya yung nagbibigay ng peace na hindi maintindihan ng mundo. Siya yung nagbibigay ng joy kahit may trials. Kaya kung hindi tayo kumakain spiritually, meaning hindi tayo lumalapit kay Jesus, hindi tayo nagdadasal, hindi tayo nagda-devotion, hihina talaga tayo. Pero kapag siya ang bread mo, kahit anong dumating, may lakas ka, may hope ka, at may direction ka. Yun lamang po.